na tinalakay tungkol kay Gerald Sibayan Ay, at kay Ay de las Alas. Parang tumahimik ang kanilang mundo. Correct. No? Pero alam mo, nagkaroon kami ng komunikasyon ni Gerald Sibayan. At ang sabi nga niya, masaya naman po ako dito, maayos naman ako. Kasi nga ako nagtatanong, anak, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Natutuwa kami dahil si Gerald hindi naman po sa unaffected o unbothered. Dinadamdam din po niya yung mga salitang binibitiwan ni Ay de las Alas. Kaya lang, naturalesa na po niya yung pagiging tahimik at hindi sumasagot. Ako, dapat si Ay kasi nakapag-move on na yan. Daldal pa ng daldal, naninira pa. Wala na, laos ka na, ganito. Wala ka namang proyekto. Yung mga bashing ngayon kay Heart Evangelista na sa bawat sabihin niya, kahit wala naman siyang intensyon na masama, nababash siya. Ano ang sabi? Hindi niya kailangan ng PRO. Hindi niya raw kailangan ng manager. Kasi daw siya, kayang-kaya na niyang i-manage ang mga publicity niya. Tapos yung paglalarawan kay Heart Evangelista sa pagiging lagi niyang Bida. yung laging pinag-uusapan. Ang tawag po ng mga doktor dyan, yung pong histrionic personality disorder. Oo, HPD. Kasi malungkot sila kapag sila hindi pinag-uusapan. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, Kalugod ng mga pinapagsaha na lunas. tutok na dito lang sa Showbiz Now Na! Yay! Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Ang sabi po nila, iba raw ang Pilipino. Napaka-resilient daw po natin. Totoo naman. Kahit may mga kalamidad, kahit anong mangyari, nakangiti pa rin po tayo. Matiisin ang mga Pilipino. Dapat lang po talaga ganoon. Para bigyan naman po natin ng kaunting kasiyahan ng ating sarili. Di ba naman? Iwas po tayo sa mga tinatawag na problema, melankolya at mga pag-aalala. Kaya naman, ano pa po bang ating gagawin? Siyempre, magtsikahan na po tayo agad. Maiinit na kontrobersiya ang ating ilalatag sa inyo. Di ba naman, Ramal Chika? Tama, sabi nga la, ano mang pinagdaraanan sa buhay, wag po nating tambayan. Pero Totoo. dito kayo tumambay kasi magiging masaya tayo. Yun! Kaya naman mga kachika, tambay na po. Punta na po kayo rito. At tayo po ay magpapalitan ng opinion, ng mga komento. Dito lang po sa inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now Na! Ayun Ang na. tagal nating walang issue na tinalakay tungkol kay Gerald Sibayan Ay, oo. at kay Ay de las Alas. Parang tumahimik ang kanilang mundo. Correct. No? Dapat naman talaga ang mga artista, ang mga personalidad, wag magpo-post, wag magsasalita, biglaan, mga hindi pinag-isipan, para walang issue. Correct. Oh, nakita mo, wala na nung tumigil na ang salitaan. Wala na tayong narinig. Pero alam mo, nagkaroon kami ng komunikasyon ni Gerald Sibayan. Ay, totoo. Noong birthday ko. Binati niya ako at ang sabi nga niya, masaya naman po ako dito, maayos naman ako. Kasi nga ako nagtatanong, anak, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Alam mo naman si Gerald, napaka-soft-spoken Mahinahon. nitong taong to. Kumusta ka naman dyan? Okay lang po, nakakapagtrabaho naman ng maayos. At saka isang araw, nanay, baka makauwi ako. Kayo una kong dadalawin, sabi niya. Ako lang ay natutuwa, kasi mulat-mula pa naman na nagsalita si Ay de las Alas tungkol sa kanilang paghiwalay. Wala tayong narinig na anuman mula kay Gerald. Ay, oo. No? Wala siyang sinagot. Wala siyang sinagot sa mga paratang, mga sinabi niya. Ay, wala. Tiniis. Tiniis niya lang. Napakamatiisin. Nanatili siyang nanahimik. Oo. At si Randy Balaguer nga, lagi din naman sila nagkakaroon ng komunikasyon. Natutuwa kami dahil si Gerald hindi naman po sa unaffected o unbothered. Dinadamdam din po niya yung mga salitang binibitiwan ni Ay de las Alas. Kaya lang, naturalesa na po niya yung pagiging tahimik at hindi sumasagot. Oo. Maganda sa lalaki yung gano'n. Napaka-gentleman. Walang babawiin. Yes, kahit Diba? alam mo durog na durog ka, pero wala kang, sige na lang. Pero nakakatuwa, ang mga kapwa natin Pilipino sa Amerika, puring-puri si Gerald. Di ba mulat-mula pa naman, low-key na talaga siya. Yes, nung unang nakilala natin yan. Oo. Kahit
champion na siya ng badminton. Oo. Wala kang makikitang angas o yabang Correct. kay Gerald. At yun din siguro ang isa sa mga katangian na minahal sa kanya ni Ai. Correct. Pero palagay ko, noong mga panahon na si Ai ay sunod-sunod ang pagsasalita, binibimbang niya talaga itong si Gerald. Yun yung mga panahon hindi pa siya makapag-let go. Mahal na mahal pa rin niya si Gerald. Correct. Sabi naman natin, di ba, naiintindihan natin, babaeng nasaktan. Babaeng umibig ng labis at nasaktan. Woman's scorn. Correct. Sabi nga, palagay mo ngayon, nakapag-move on na si Ai. I'm sure. I'm sure kasi tahimik na siya eh. Wala na siyang, hindi niya na binabalik-balikan. Yung mga bagay-bagay na nagdaan sa buhay niya. Wala na rin siyang pasaring. Wala na, kahit pasaring, wala na rin. Napagod na siya sa pagsasalita. O baka napagod na rin dahil hindi naman sumasagot si Gerald. Di ba pagka ikaw, banat ka ng banat, bira ka ng bira, tapos hindi ka naman pinapansin, di ba ikaw na mapapahiya sa sarili mo? Mas nakakapagod kasi yun. Triple ang pagod na mararamdaman mo. Hindi ka pinapansin. Correct. Ano pa hinihintay mo, Oo. di ba? Pero maganda yan, ano? Seriously, sa Ai, tama yung ginagawa niya ngayon. Trabaho ang kanyang tinututukan. Correct. Total, sinasabi ng mga tao, wala na, laos ka na, ganito, wala ka namang proyekto, ganyan. Pero ngayon, nagkakaroon siya ng oportunidad. Oo, gumaganda at marami na siyang Ang ginagawa career niya. ngayon. Oo. In fairness. Maganda yan. Yung pag-move on, kasabi ang showbiz po yan. Mag-move on ka na, ganito. Akala lang po nyo kasi napakadali nun. Sabihin madali pero gawin napakahirap. Mahirap gawin yon. Katulad yung, naku, dapat si Ai kasi nakapag-move on na yan. Daldal pa ng daldal, ganito, ganyan, naninira pa. Pero ngayon po, napapansin po natin, mga kachika, wala na pong masyado siyang hanash. Yes, No? maganda na, maayos na siya. Yun ang At tawag hindi na doon. siya nagpapa-interview ng kung ano-ano tungkol sa nakaraan nila ni Gerald. Totoo, yun naman ang maganda. Kaya nakita mo, naging mabait na rin ang kapalaran. Ay, positibo na lahat. Positive na ang dumarating sa kanya ngayon. Tama yon. At si Gerald Sibayan po, maayos na maayos po siya sa Amerika. May mga pagkakataon po na talagang nalungkot siya dahil lahat ng makasalubong niya, uy, napanood mo ba yan? Ano? Sabi ni Ai, ganito ka raw, ganito, ganyan. Hiningitian na lang niya yon. Tama, dapat ganun Hiningitian na na lang niya yon. Pero yung ngiti na yon, sa panlabas lang. Yung sakit ng kalooban, ramdam na ramdam niya. Ang liit po kasi ng mundo. Sa Amerika siya, nasa Pilipinas si Ai. Ano mang ginagawa ni Ai dito, nakararating sa kanya. Ano mang sabihin, napapanood din tayo dun eh. Yes. Diba? At saka marami talaga, syempre, hindi rin alam ni Ai sa mga nakapaligid sa kanya. Meron din na buong pagkakaibigan si Gerald sa mga kaibigan niya na syempre nagmamalasakit na para naman maayos ang magulong sitwasyon para maiayos. Ano kita mo, hindi siya nagsalita. Ang pinakatama palang gawin talaga, no, sa anumang hiwalayan, sa anumang bakbakan, kung ano man yung dahilan, huwag magsalita, ano. Correct. Silence is power. Oo, No? tama lang hayaan mo yung babae kasi yun naman talaga ang nature ng babae pag nasaktan, kailangan labas ang samalo. Pero yung lalaki, mag-take na lang kayo ng take kasi darating ang panahon, kita mo. Magsasawa rin. At saka, wala ka nang babawiing salita. Oo. Kaya ang ganda nga ng posisyon itong si Gerald Sibayan. Wala siyang anumang sinabi, walang salita. Wala siyang babawiin ngayon. Yung maraming sinabi at maraming salitang pinakawalan na wala namang katotohanan, yan yung maraming babawiin ngayon. Correct. Laging ganon eh, di ba? Totoo. At saka pinaka-safe talaga, wag nang mag-post, wag magsalita, walang bashing. Tama. No? Walang bashing talaga. Kasi panahon naman din talaga ang maghihilom. Tingnan mo, ilang taon na rin. Maayos na. October yun eh. 2 taon na, no? 2 taon na. So, okay na rin. At basta we wish her good luck. Yes. Si Ai. Sa karir mo, sana dumami pa lalo ang proyekto mo. At si Gerald din, sana pag uwi mo dito, magkakwentuhan tayo ng mahabaan. Gusto naming balikan naman yung naging buhay mo sa Amerika para maging inspirasyon din sa ating mga kababayan. Correct. Yun lang yun. Okay. Oo. Kantahan mo na si Ai at si Gerald. Eto talaga ang kakantahin ko para sa kanila. Ano title nito? Naku, ikaw sana. Ogie Alcacid. Yes, na. Alam mo, ang gaganda ng pyesa ni Ogie. Alam mo, in love na in love ako sa mga kanta talaga nito. Sobra. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ituloy mo, Ikaw sana. At sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat
Dapat ang inyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Ganon. Bakit ang mga composers, pinaka gusto nilang paksa, yung Naghiwalay. dumating ka ng huli na, Yes. tapos naghiwalay, bumalik ka ulit, pero na meron na siyang kasama. Ang ganda-ganda, no? Kasi lahat talaga nakarelate at lahat nakaranas kasi ng At ganyan. saka ang mga kanta ni Ogie Alcacid, walang pinipiling panahon at edad. Lahat talaga narinig ko kinakanta ang mga piyesa niya. Yes. Henyo. Henyo ka, Ogie Alcacid. Okay, dito na tayo. Napansin mo ba yung mga bashing ngayon kay Heart Evangelista na sa bawat sabihin niya, kahit wala naman siyang intensyon na masama, nababash siya? Oo, pinag-uusapan talaga siya. Ano ang sabi? Hindi niya kailangan ng PRO. Ang galing Diba? naman. Hindi raw kailangan ni Heart Oo. Evangelista ng PRO. Hindi niya raw kailangan ng manager. Kasi daw siya, kayang-kaya na niyang i-manage ang mga publicity niya. Alam mo, parang totoo. Totoo yun. Kasi biriin mo, nagsasalita lang siya, nag-host lang siya, meron siyang sasabihin, meron siyang opinion para sa sarili niya. Oo. Yun na. Ano Totoo. ang paborito mong agarbisyo? Shopping. Oo. Walang-wala naman sa kanya yun. At saka talaga namang nagsishopping siya. Correct. Paborito niya yun. Ginagawa niya yun. Issue agad yun na Correct. napakalaki. Tinanong lang siya kung anong gusto niyang mapangasawa. Tamad ba? Yun, Oo, di ba, yung mga- ayaw niya daw o sa- masipag. Oo. Ayoko sa tamad. taong tamad. Ayoko sa taong tamad. O ayan, pumasok na naman yung issue tungkol kay Senator Chis Escudero. Alam mo, naaawa lang ako talaga, no? Pumapasok na naman tuloy doon sa issue ng ayaw niya ng lalaking tamad. Ano na naman ang ipinambas sa kanya? Ayun, ang sipag-sipag ng asawa mo. Di ba? Doon na naman yon. Pumasok na naman na hindi niya pinaghihirapan yung perang pinanggagastos niya sa pag-shopping. Kung ayaw daw niya sa tamad, masipag naman yung asawa niya sa pagkuha ng pera ng bayan. Grabe ang bati. Nakakaawa si Heart Evangelista. Kahit magpakamatay na po siya sa pagtatrabaho, kahit na-o-hospital na, yung kredito hindi para sa kanya. Oo, No? sana naman isipin nyo naman, nakita nyo naman si Heart, nag-iisa. Nood kasi kayo ng mga vlog niya kung paano siya pinaghihirapan niya yung mga sentimong kinikita niya. Pagod na pagod siya. Kasi nga, may isyong pumasok. Yun. Kasi ang pinakamahirap lang naman dyan, naging asawa siya ng isang politiko na nasangkot Oo. sa isang issue. 'Di ba? Yun naman talaga yon. Kawawa yung the credit is not with her. Kasi kanya naman yan pinaghihirapan naman niya, pinagpapaguran naman niya. Pero ang tingin pa rin po ng mga tao, hindi kanya yung pera, kundi sa nakuha ng kanyang asawa sa kung saan man. Ganun po yun. Tapos yung paglalarawan kay Heart Evangelista sa pagiging lagi niyang Bida. hindi, Siya yung hindi naman pinag-uusapan. bida. Yung laging pinag-uusapan. Yung nagte-trending siya. Lagi. Ganon. May tawag po dyan. Ang tawag po ng mga doktor dyan, yung pong histrionic personality disorder. Oo, HPD. Ang HPD po ay ipinatutungkol sa mga tao na gumagawa ng iba-ibang issue. Pwedeng nagdadrama, pwedeng nagagalit, at anuman pong reaksyon na ipinakikita sa publiko para lang sila ay nasa gitna ng interaction at ng aksyon. Yun, di ba? Kasi, ano ang sabi? Malungkot sila kapag sila hindi pinag-uusapan. May ganun pala. Histrionic, oo. Histrionic personality disorder. May ganun po talaga. Sa bagay. Gagawa at gagawa ng issue. Samantalang napaka-relevant naman niya. Oo. No. Nakita mo talaga, pati pag ganyan, inaaral na talaga siya. Ang lalim-lalim, alam mo, super sikat Marami na talaga. po. Heart. Nung una ay nabanggit dyan si Chris Aquino. Oo. Kasi nga si Chris, hindi pa man natatapos ang deadline ng mga reporters. May kasunod na naman na bagsak ng kanyang Di ba sabi nyo nga, posting. hindi pa napiprint. Oo, iba na naman, di ba? Kaya sinasabi, ay nako, si Chris Aquino, mayroon siyang HPD, Histrionic Personality Disorder. Ito po yung mga tao talaga na nalulungkot pag hindi po sila pinag-uusapan. Kailangan gumawa sila ng paraan talaga para sila ang nasa gitna ng aksyon. Yun. Ang hirap din yan, ano? Meron ka pa Mahirap bang yan. ibang alam na gumagawa ng ganyan? Sino ba yung nabanggit mo na si Miss Chris Aquino? Sino pa ba mga artistang talagang mapapag-uusapan? Pero hindi, sila talaga yung mga ay, yung ba? Pero hindi ko siya i-consider doon. Bakit? Bakit? Kasi ano mo naman yun, iba naman yung pagka-ipal nun Ay, ganun. Walang tawag sa kanya nun. Ah, Diba? so wala siyang HPD? Wala. Siya. Ipal siya. Okay. Alam niyo na po siguro kung sino yun. Ang galing nung gano'n eh. Gumanon ako eh.
Hindi ba? Oo. Hindi ba histrionic yun? Ikaw ba mapapabilang mo pa siya dyan? Kasi gusto rin niya lagi siyang pinag-uusapan eh. Dahil sa... Palan. Oh, Okay. So nakakaawa po si Arte Evangelista. Yung kredito po kasi ng kanyang ginagawa, ng kanyang mga accomplishments, hindi po ipinaangkin sa kanya, kundi pinagbibintangan siya ng kung ano-anong salita. Dapat ibigay po natin yon para sa kanya. Siya naman po talaga ay nagpapakahirap, Tatrabaho di niya. ba? Correct. Sikat kasi kaya laging binabash. Oo, sikat Diba? ka kasi, ha? Kahit ano ang sabihin, kahit ano ang i-post, binabay, binibili agad. Kaya tama yung attitude na, dead ma. Oo. Dead ma. Unbothered. Oo, dead ma lang. Diba? Oo. Tapos ano lang siya, ang dami-dami na nagpaparitoke. Nagpaganon lang ng kanyang lips. Tapos parang nagalit siya dahil nasaktan Oo, siya. Issue! Lahat. Ayun yun. Oo, Lahat. maglakad lang ng bahagyan. Hindi lang maganda yung pagkakaka. Meron at meron May sasabi. lukot lang ang damit sa Fashion Week. Yes, correct. May issue na kagad. Naku, dead ma lang. Mag-shopping lang at makitang sangkaterba ang bit-bit na bag. Nagagalit Dead ma. na. Dead ma lang. Total, alam mo naman kung kaninong pera yan at sino naghihirap para dyan. Correct. Di ba naman? Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ayan. Nag-blind item na tayo ng isa. Ayan, oo nga ah. Jepalu. So, eto naman ang ating blind item for today's video. Naku, isa na naman female personality. Tama. Naku, saan naman talaga nagkaroon naman talaga to ng pwesto sa showbiz. Napakagandang babae. Sobra. Isa sa pinakamagandang mukha sa lokal na aliwan. Correct. May makeup man o O wala. wala. Ito yung walk up like this talaga. Oo, napakaganda niya. Oo. Sobra. Eto na, matagal na po natin siyang hindi nakikita sa teleserye, sa pelikula at lahat-lahat. Kasi meron siyang ibang hinarap, ibang karir na pinuntahan. Pero tapos na yun eh. Oh, natapos na lahat ang karir niya. Ngayon, ito na, nagbabalak siyang bumalik. Gusto niya talaga. Pero, ngunit datapwat, subalit. Eto na. Ano yun? Totoo ba yun? Yung pag meron siyang nilalapitang producer, ang sabi daw muna sa kanya, mag-diet ka muna, magpapayat ka muna. Totoo naman kasi. Napakalaki kasi niya ngayon. Sobra. Hindi lang kailangan ng mukhain. Paano hanggang dito na lang ang kuha? Oo. Extreme close-up. Oo, siyempre PCU. hindi. Kailangan makita talaga ang buong mat. Sayang din ito. Pero alam mo, gustuhin man niya na magbagsak ng timbang, hindi niya kakayanin. Hindi ba may sakit siya? Yun lang. Meron siyang inaalagaan sakit na talagang delikado. Yun lang. Oo. Pero Kaya- dapat pala, inalagaan niya na lang sana yung Oo. timbang niya. So, ibig mo sabihin, lahat ng producers na lapitan niya, isa lang ang sinasabi. Isa lang ang sinasabi, magbawas ka muna ng timbang. Oo, kasi siya din ang mapapahiya eh. Oo, kasi kung sa personal, malaki na siya, paano pag nasa 10 TV na? times. 10 times. Oo, O paano? Oo. Sasabihin ng mga tao, ano ba naman yan? Magpahinga ka na nga. Oo. Nakita mo na may katawan mo. Para ka ng aparador. Parang Yes. ganon. Bashing nga aabutin niya. Correct. Pero itabi niyo po siya sa lahat, kahit ng mga kabataang artista ngayon. Walang makeup to ha. Walang makeup ito. Talagang plus points niyo na yan. Laban kung laban, kahit na fluorescent lang, wala lahat. Oo, Napakaganda po niya nito. hanggang ngayon. Yes. Sobrang ganda. At makulay ang kanyang buhay pag-ibig. Pero wala siyang ikinahiya. Wala siyang tinalikuran. Pinanindigan niya. At dyan siya talaga napupuri Doon naman ng mga talaga. kababayan natin. Yes. Diba? Marunong siyang tumanggap kung ano ang nangyari sa kanya. At ganun po dapat talaga ang lahat ng personalidad. Kaya lang, kung ganito na trabaho ang kailangan niya, trabahuhin niya muna ang kanyang sarili. Baka naman may pag-asa pa. Hindi raw kasi siya pwede doon sa mga ano eh. Oo, hindi siya pwede. Talagang kailangan niya lang magbawas kasi ang pupuntahan niyang role na lang talaga ngayon, Mother. Oo, mother roles. Ang ganda namang nanay nito. Pero kahit pa dapat talaga fit siya. Oh, okay. So, napakagandang mukha po. Isa sa pinakamagandang mukha sa pinilakan tabing. Sabi nga, di ba? Ayan po. At gusto na magtrabaho pero pinapayuhan ng mga producer na magbagsak muna ng timbang. Magpalit muna. Bigyan na tayong clue. Ay nako, matapang ito kasi humaharap sa mga sitwasyon. Kahit na, laban na lalaban ito. Basta hindi siya si Mayor Isko Moreno. Okay. Oo. Hindi rin naman siya si Alma Concepcion, di ba? Oo. Hindi siya. Ayan, napakadali na nito ha. Ang bilis. Ang bilis Diba? na ito. Nasa akin yung nasa iyo yung basta. Sa akin yung pangalan. Nasa akin sa iyo yung apelyido. apelyido.
Napakagandang mukha. Naku naman, Tito Manny Garcia, Tita Norsky. Tito Manny nung kabataan niya, gandang-ganda ka. Sa kanyang katawan na napaka-sexy talaga. Correct. Payakap naman kay Seth at kay Baby Emilia. Yan po ang aming yayakapin pag nagkita-kita tayo. Yes. Ang ating mga apo. At syempre po, ang dami na sigurong nakahilera ngayon na, ay, si ano yan? Naku, si ganito yan. Si Wating-Wating ng London, sasabihin niya, panahon ko pa nung pumunta ako dito sa London. Ay, totoo ka. Panahon niya. Bongga. Si Miss Sads ng Belgium, ganun din. Ang mga Tala Girls, Iram Lia, Lulu Malig, Rona Gay Real, ang mga MMA ladies, at Tingalingaling Angels, kilalang kilala niyo siya. Ang gugwapo ng mga anak niya. Yes! Na nasa showbiz na rin. Pagaganda rin mga anak niyang babae. True. Diba? Si Juris Dr. Channel kaya, mahulaan niya ito. Ay, I'm sure. Alam mo ba, si Papa Marlon at saka si Mama Luisa, pagkatapos daw ng SNN, nagko-compare notes pa. Ano, nahulaan mo? Nahulaan mo? Ganun daw. Nakakatawa, Yung mag-asawa. nakakalibang, oo. Salamat po talaga. At Rhea Reyes, panahon din niya nang magpunta ka ng Winnipeg. Di ba naman, walang maitatago sa inyo talaga. Yon. Yes. At dito naman sa ating bayan, Yes. Direct Franny Zamora. Randy Balaguer. Of course naman si Eddie Letada. Sunod-sunod yan, Direk Franny Zamora, Dan Clavesillas, Yes. Jamie Dasha, Tita Nene Ulanday. Yes. Ito ang sunod-sunod na nanghuhula. May sequence yan eh, di ba? Randy Balaguer. Yes. O, ano pa? Gyson Magdadaro. Okay, sino pa? Siyempre, si Lara May Abrigo. Okay, sino pa? At si... Eddie Letada. Oo, si Marichu Permasyon Espiritu. Espiritu. Lahat ng mga CFMers at SNNers, ako pila-pila na po kayo. Panigurado to, wala nang mauupo sa inyo sa row 4. Nakatabi ang mabahong basuran at walang Electric fan. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po yung Ronald Chica Vlogs ko. At pakiusap po, please, don't skip. Huwag ho kayo mag-i-skip. Please help us. At syempre, please follow us sa Showbiz Now na official namin sa TikTok po. Maraming salamat po. At syempre, malapit na ang karawan ng aking best friend na si Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems dyan po sa Shopsville, Green Hills. At magpunta po rin tayo sa Marriott Hotel sa Manila para makita po natin ang kanyang mga alahas na tunay ginang. namang, naku, legit na legit. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems. Ayan. At ikaw naman, ano yung sinasabi mo? Ano yung sabi mo? Saan? Gaano kalayo ang abot ng mata mo? Naku, Napansin ko lang. Oo, malabo na talaga mata. Buti nga hindi, umiigi na kasi kapag nagmamaneho ako, hindi ka naman kailangan ng Anak, salamin. wala ka kayang katarak. Ay, wala pa Palagay naman. ko meron. Ganun talaga. Meron, oo. Malabong-malabo na. Hindi naman. Ano ako eh, ano pala? Farsighted. Farsighted ako eh. Oo, okay. Ay, nako, ang dami-dami yata natin na pagkukwentuhan. Basta hindi siya si Mayor. Hindi siya si Mayor Isko Hindi siya si Moreno. Alma Concepcion. So, ayan na, mabilis Diba? lang yan. Okay. Maraming salamat pong uli sa inyong lahat mga kachika. Yung pong oras na ibinibigay nyo sa amin, sobrang halaga po niyan. Hindi namin kayang bayaran ng kahit magkano. Pati na po ang inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Romel, maraming salamat. Salamat po. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now na! Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka Bakit hindi mo laging kantahin yan bagay na bagay sa iyo? Ay, totoo. Ang ganda-ganda. So next, ano ka tayo? Oh, yan din. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, hindi ako mautunan nito. Ano ba yung mga pinapagsaha na lunas? Tutok na dito lang sa Showbiz Now Na!